So ngayon ating pong tatalakayin yung pong mga commentor po natin. Ilagay po natin sa screen ang kanyang comment. Ayan po, ang nag-comment po ay si kapatid na Sherben. Sabi niya, mali daw ako. Ang sabi pa niya, hindi daw sa Jerusalem nag-umpisa ang iglesia. Sa Old Testament daw, meron na po daw ang iglesia na tinatawag iglesia sa ilang, sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 7, versikulo 38. So ngayon po, yan po ang ating tatalakayin, no? Sa usapang katotohanan, usapang Biblia. Reminder, ang katotohanan ay mabasa lamang sa Biblia. Ibigay natin ang talata sa Aklat ng Juan, Kapitulo 17, versikulo 17, ang salita ng Diyos. Reminder, ang salita ng Diyos, mababasa lamang sa Biblia. Because yung Biblia, naglalaman ng salita ng Diyos. Inspire po, no? Kinasihan po ng Diyos. No? So ngayon, yan po ang ating tatalakayin na sinabi po ni Sherben. Para po manawa ni kapatid na Sherben, no? Tama naman po ang ating kapatid na Sherben na sa Old Testament mayroon na pong iglesia sa ilang. No? Katunayan po yung iglesia sa ilang, yun din po yung iglesia ng mga panganay na si Moises po ang mediator doon, no? Yung sa iglesia sa ilang o iglesia ng mga panganay. Sa Aklat ng Hebreo Kapitulo 12 versikulo 23, yung iglesia ng mga panganay na natatala sa langit. No, nakarehistro po yun, yung iglesia sa ilang. Ibinigay po yan kay Moises, ang ating pong ebidensya, nasulat po sa Aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 7 o Chapter 7, verse 7. Si Moises po ang nag-lead po dyan sa iglesia sa ilang. Kaso lang po, kaso, yung iglesia na pinamunuan ng ating propetang Moises, nabuwal po yun, yung iglesia sa ilang. Yung iglesia sa ilang galing po yun sa Diyos, kaso nabuwal. Ano po ang ebidensya? Ang ebidensya po natin nasa Biblia pa rin. Reminder, ang Biblia ay kompleto ang detalye pag binabasa po natin. Hindi na po natin kailangan ang mga aklat ng mga Katoliko. Modern lang po yung aklat ng mga Katoliko, no? So, ngayon dito tayo sa kasaysayan ng Biblia. Reminder, ang Old and New Testament is a real part of our history. Marami pong mga tangible and physical evidence na totoo ang Biblia. Bahagi sa ating kasaysayan ng Biblia. Sa Biblia po nag-umpisa ang kasaysayan. Bakit ko sinabi? Ang unang tao si Adan. Tapos si Eva. Di ba? Sa kanila po nag-umpisa ang tao. No? Hanggang sa dumami ang tao, yun po. So, balikan po natin ang ating pong topic. Yung iglesia sa ilang po, na yun na po yung iglesia ng mga panganay na si Moises pong mediator doon, ibinigay po niya kay Moises. Yung iglesia sa ilang nangatala sa langit po yan, nakarehistro sa langit, sa Diyos po yan galing, kaso nabuwal po yan. Mabasa po natin sa Aklat ng Amos, Kapitulo 9, versikulo 11, nabuwal po ang iglesia na yan. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, yung sinugo siya ng Ama, yun ang yang trabaho. Anong trabaho niya? Mabasa po natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. No? English, Tagalog, no? Merong itatayo ang ating Panginoon. Doon sa Jerusalem po yan nag-umpisa. Tama po, kapatid na Sherben. Kasi yung unang iglesia kasi nabuwal. Yun ang ibig ko pong sabihin, kaya sinabi ko, ang iglesia nagsimula sa Jerusalem. No? Pero may iglesia na po, yung iglesia sa ilang. Tama yung sinabi mo, iglesia sa ilang. Yung iglesia sa ilang na yon, nabuwal. Yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, itatayo niya. Alin ang itatayo? Yung nabuwal, yung iglesia. Yun na po yung sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Itatayo ko ang aking iglesia. May itatayo ang ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem nag-umpisa.
yung pagtatayo o itatayo niya yung nabuwal. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi na makapananaig doon sa itatayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Kristo na ang ating mediator. Ang anak na ng Diyos, ang bugtong anak ng Diyos. Siya na yung tagapamagitan sa tao at sa Diyos Ama. No? Yan na yung nasulat sa aklat ng Timothy Kapitulo 2 versikulo 5. Di ba? Siya na ang mediator natin, no? So ngayon, saan nag-umpisa yung pagtatayo ni Jesus Christ? Sa aklat Mateo 16:18, sa Jerusalem po yun, no? So ngayon, alam na, naliwanagan na po sana ang ating kapatid na Shervin, no? So, itatayo ng ating Panginoon si Kristo na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia, no? Yan po ang ibig kong sabihin na kapatid na Shervin, yung itatayo ng ating Panginoon na iglesia, yung inusig sa Jerusalem yun, yung umakyat na po ang ating Panginoong Jesucristo, no, na yung wala na si Kristo sa lupa, umakyat na sa langit, yung sa time ni Saul, no, yung pagkamatay ni Stephen sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 8, no, doon na yon ang yung time na pag-uusig sa iglesia sa Jerusalem. Nagumpisa yon, doon yon yung sinabi ni Jesus Christ. Yan ang ibig kong sabihin, Shervin. No, sana naunawaan mo po yon. Na ang official na pangalan na yon, na yung itatayo ng ating Panginoong Jesucristo, yung nasulat sa aklat ng Mateo Kapitulo 16 versikulo 18, ang official na pangalan dyan ay Iglesia ng Diyos. Kasi yung Iglesia sa Jerusalem, na inusig ni Apostol Pablo nung hindi pa siya apostol, sa aklat ng Galatia Kapitulo 1 versikulo 13, ayun ay Iglesia ng Diyos. Now, katunayan na ang Iglesia ng Diyos, official na pangalan. Nasulat yan sa unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 22. Kung babasahin mo po, no, dyan, ang mga kapatid dyan, nagsikain, nagsainom. Saan sila nagsikain, nagsainom? Doon sa Iglesia ng Diyos. So, official yun. Official yun. Yun ang official na pangalan ng Iglesia. Iglesia ng Diyos. Hindi po Iglesia ni Kristo. Bakit po? Sa Lucas 9:20, si Kristo, Kristo ng Diyos. Pag Iglesia ng Diyos, nandun na po si Kristo. Siya yung head sa Iglesia, no, ng Diyos. Head siya doon. Sa Colosas 1:18, siya yung head. No? Iglesia ng Diyos ang official na pangalan. Hindi Iglesia Katolika, hindi Iglesia ni Kristo, hindi Iglesia Sabadista, gano'n. Adventist, diba? Hindi born again, hindi ganon. Iglesia ng Diyos. Sana po naunawaan mo po, Shervin, ng video na ito. So, may God bless you.